Hello, hello, Aris Collective. Ako po ito, si James. Kamusta po kayong lahat? From James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 8 hanggang 14. So mga Aris, alamin po natin naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, i-guide mo kami sa mga mensahe for today. Inhale and exhale. Your cards for the week. Wow! Wheel of Fortune. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Aries, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, malaking tulong po yan. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang, wow, napakaganda, the Six of Swords. Alam mo, napakalinaw dito, Aris. Sabi ng yung spirit guides, this is your time to move forward with something. Congratulations. Ramdam ko dito yung pag-andar ng isang bagay, whether dokumento man yan, pinipilahan, inaasikasong proyekto, or trabaho, o kaya paglipat from one place to the other, transition phase mo ito from one job to the other, pwede rin. Pero kitang-kita ko dito, makakaabante ka na tungkol sa isang bagay na dati parang stuck ka, dati parang walang nangyayari. Pero ngayon, asahan mo yung pagsulong, yung pag-move forward mo sa isang bagay. Hindi ka na nakatenga. Meron nang nangyayari. Congratulations, okay? In the area of your core energy, this is your energy for the whole week. Okay? Ito yung pinaka-core. You have the wheel of fortune. Sinasabihan ka dito, Aries, na napaka-swerte mo this week. Bakit? Merong mga bagay na bibilis para sa'yo. May mga bagay na akala mo plakda na, akala mo bokya na, pero yun pala, boom, ang ganda-ganda. Meron ka ng aasahan na magandang resulta, magandang pagbabago, or mga bagay na papabor sa'yo ang outcome. Okay? Siguro, mapapansin mo yan this week na parang akala ko mahirap pero bakit ganun biglang bumibilis. Akala ko mahina pero bakit ganun bigla-bigla akong ginaganahan. Parang ganyan. So, dito sinasabihan ka na kakampi mo ang swerte. Pero syempre, hindi naman tayo uupo lang dyan at talaga namang naghihintay lang. Syempre, ito'y parang roleta, di ba? Ikaw ang magpapaikot niyan. So, kailangan action-oriented ka din. Pag alam mong time ko na to, right timing to, maswerte ako this time, sisimulan ko yung mga bagay. Parang ganon. So, it's all about you putting the intention, putting the hard work, and claiming your fortune. Okay? I-claim mo na to. Wheel of Fortune, you have the Three of Swords. Okay. Sabi ng yung spirit guides, kung nanggaling ka man sa heartbreak, kung nanggaling ka man sa painful experience, sa relasyon, sa pamilya, sa pangarap, sa trabaho, sabi dito, magbabago na yan. No? Ito na yung simula na, God, thank you po. Binago mo na din. God, thank you. I have reached this point na akala ko wala na pero boom. Biglang bumawi sa'yo ang kapalaran. Kitang-kita ko dito yung pag-alis mo or paglarga mo at iiwanan mo na yung rason kung bakit ka malungkot, kung bakit ka parang feeling mo stuck. Yung mga rason ng toxicity, mga rason ng pagkainis or pagkabigo, 'di ba? Sabi mo, lesson to sa buhay ko. Pero ngayon hindi ko nahahayaan na manatili ako dito. You will change your life for the better. Congratulations. So, mga mahal kong Aries, ano ba yung mga bagay na gusto mo nang magbago sa buhay mo? Halimbawa, gusto mo na magbago yung pagsweldo mo,
Gusto mo na magbago yung lagay ng negosyo mo? Ano yung mga bagay na gusto mong maging mabuti, maging maganda? I-comment mo nga sa ating comment section, i-manifest na natin yan at mangyayari yan sa'yo this time. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 10 of Pentacles. Okay? Ngayon, ngayong linggong ito, kailangan mo daw mag-focus sa mga bagay na mas malaki pa kumpara sa nakasanayan. Halimbawa, this week, na-realize mo, ay, uunahin ko na muna si nanay bago ko unahin yung problema ni pinsan kasi mas urgent to o mas malaki to o mas kailangan to ngayon. Parang ganun eh. Kitang-kita ko dito na kailangan mo nang isipin yung mga permanente. Halimbawa, oy, hindi ko na muna bibilhin tong bag na to kasi nag-iipon ako para makabayad sa hinuhulugang sasakyan. No? Ngayon, mas inuuna mo, mas pinaprioritize mo yung long term. Yung alam kong dapat kong paglaanan ng oras. Kung negosyo man to, trabaho, or property, baka meron kayong mga mana-mana dyan, kitang-kita ko dito na mag-move forward na yung usapin pagdating sa mga property, mana, or naiwan ni lolo, naiwan ni tatay, parang ganyan. So, asahan mo starting this week, medyo may lumilinaw ng usap, parang ganyan. Or lahat ng panig, handa ng makinig, or handa ng upuan yung issue. Kaya kung ano man tong long term na gagawin mo, asahan mo this time, talaga namang meron ng konkretong mapanghahawakan. Narinig ko rin dito parang merong naghihintay ng loan, naghihintay ng retirement money, or inaayos yung mga papeles, dokumento tungkol sa isang property. Panahon to para maging seryoso dyan, para umandar-andar na yan. Okay? The 10 of Pentacles, the 3 of Pentacles. Yes, kakasabi ko lang, kung meron mang mga mana, property, o kaya mga bagay tungkol sa angkan ninyo, makipagtulungan ka daw, makipag-usap ka na, matutong makisama, matutong makibagay, ibaba ang pride, ibaba ang ego, and matuto daw makinig. Yon, hindi pwedeng gustong-gusto mo lang. Panahon din to para pakinggan sila. Para nang sa ganon, sama-sama kayo, one team kayo para ma-solve nyo na to. For others, kung meron ka mang sisimulang trabaho or meron kang inaabot na proyekto or malaking paggalaw sa iyong negosyo or trabaho, sabi dito, meron kang makakatulong para isolve yan. Okay? Hindi mo kailangan tong solohin, hindi mo to kailangang sarilinin. Panahon to para hanapin yung mga tamang tao na tutulong sa'yo with this one. Kasi permanente ito pang matagalan. So hindi pwedeng bara-bara lang or naisip mo lang or isang utak lang ang gagana. Kailangan marami kang kinokonsidera para matulungan ka dito. Okay? Kayang-kaya mo yan. So, mga mahal kong Aries, ano po ang birthday ninyo? Comment down below para ma-activate sa'yo uniquely itong message na ito. Okay? In the area of what you need, meron kang the Lover's card. Si Lovers dito, parang sabi ng yung spirit guides, kailangan klaro daw sa'yo kung ano yung mga purpose mo ngayong kalahati na ng taon. Diba nasa June na tayo, so 6 months na lang patapos na ang 2026. So parang tinatawag ka talaga dito na we need to make sure na malinaw sa atin yung mga purpose natin. Malinaw sa atin yung mga tatahakin nating landas bago matapos ang taon. Okay? Parang sinabi niya, gusto mo ba talaga yan or hindi? Ito ba talaga ang uunahin mo or hindi? Pangarap mo ba talaga yan or hindi? Because nakita ko dito na kung malabo pa daw yung isang bagay, abay pag-usapan na. Kung ito ay tungkol sa relasyon, tungkol sa pangarap sa pamilya, sa career path mo, importante na yung mga taong mahal mo sa paligid, gets nila kung ano man tong gagawin mo. Para walang kailangan na i-defend, walang kailangan na ipaliwanag masyado, hindi mo kailangan depensahan ng sarili mo dahil gets nila yung purpose mo. So panahon to para upuan, pag-usapan, and then ask also yourself, gusto ko ba to? Akin ba to?
Kung yes, sige, papanindigan ko. Panahon na para mamili ako at ilaban siya. Parang ganyan. Okay? Lover's card, the Magician card. Magician is telling you, kayang-kaya eh. Ready ka eh, marunong ka eh, capable ka eh. So, sabi dito, wag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Kung kailangan pag-usapan, kailangan ipaintindi, kailangan lapitan, gawin mo na daw. Parang now is the right time for you to fix. Fix the problem, fix the relationship, or fix the issue. Nang sa ganon, pare-pareho kayong maliwanagan at pare-pareho kayong magtulungan tungkol sa isang cause o sa isang bagay sa buhay ninyo. Posible, may power ka para gawin to. Narinig ko na ikaw na daw mag-initiate ng pag-uusap or ikaw na ang lumapit, parang ganyan. Kasi pag ikaw daw ang lumapit, parang kayang-kayang gawa ng paraan, kayang-kayang plantsahin. So the power is yours to make things happen. You just need to decide and make a choice para panindigan ito. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Swords. Ngayon, napakalakas na pagnanais mo na umandar na yung mga bagay-bagay. Meron kang minamadali. I don't know why, kung papeles ba yan, negosyo, or pera. Parang hinihintay mo dumating yung pera. Sabi mo, God, pag dumating to, alam ko makakalaya na ako sa pain, suffering, pagdurusa na ito. Kaya please, ibigay mo na yung hinahabol ko. Parang ganun eh. You're chasing something. At ramdam na ramdam ko dito yung passion mo at yung hindi nagmamaliw na paniniwala na akin to, hindi na ako makapaghintay, kailangan ko na to makuha ngayon kasi importante na. Parang ganyan. So congratulations, kitang-kita ko dito na you're doing the right thing. You're very passionate, you're very eager, uhaw and gutom ka for something new. Kaya naman ngumingiti sa'yo ang langit at binibigay sa'yo yung pagkakataon at talagang nakita niya na wow, si Aries talagang natuto na from the past at ready na siyang kumawala sa kanyang kinasadlakan na problema. Knight of Swords, the Six of Swords. Meron kang 6 here, wag mong katakutan. 6 din si Lover's card. Pinapayuhan ka ngayon, ito 6 din, na mag-reflect. No? Reflection is your key. Para makita mo na, ay, ano ba yung mga dapat kong baguhin? Ano ba yung mga dapat kong tanggalin na sa buhay ko? Ano ba yung mga dapat kong i-improve at dapat kong panatilihin? And then, from that reflection, magigising ka na parang, ay, mas mabuti pa ang buhay ko ngayon kesa noon. Ay, marami pala ako na-achieve. Bakit hindi ko to napansin? Parang ganyan. So sa mga reflection na yan, sa mga pagbabalik tanaw na yan, doon mo marirealize yung passion mo for more at yung lakas ng loob mo na sumulong pa at lumaban pa because nakitang-kita mo naman na kayang-kaya mong baguhin yung buhay mo. Okay? Here, with the Six of Swords, talagang aabante ka na. Wala ka nang sasayangin na oras. Wala ka nang sasayangin ng pagkakataon. This is your time to evolve, to change, to chase something new. Idire-diretso mo lang yung hinahabol mo na yan. Kayang-kaya yan. Because, in the near future, heto ka. You have the Fool card. Sabi dito, yes, talagang meron ka nang sisimulan na mga bagong bagay. Maaaring lilipat ka ng ibang kumpanya, ibang lugar, or meron ka nang sisimulan na bagong passion project, sideline, ano. Pero itong pagbabago na ito, ramdam ko, ready ka na. Walang pag-aalinlangan eh. Yun yung feeling ko dito eh. Matagal mo na tong gustong gawin, pero in the near future, doon ka lang talaga makakapagsimulang igalaw siya or trabahuhin siya. Pero super excited ka, sabi mo, yes, nangyari din. Full card, the Knight of Pentacles. Yes, yung plano umaandar ng tama. Nakita ko dito na very confident ka doon sa step by step na ginawa mo. Because you realized, okay sa akin. Swak na swak sa akin. Walang aberya, walang hinto, walang problema. Talaga namang umaandar. Sabi dito, pinapayuhan ka, okay, na magdahan-dahan, hindi pwedeng nagmamadali, wala kang makukuha sa pagmamadali in the near future, especially kung tutulay ka na, gagawin mo na siya, yung mga risk mo o pagsugal mo sa isang bagay, kailangan metikuloso ka dito ha, to make sure na every step
ay tama at hindi tayo magkamali. Okay? Ano na ba, nakita ko na ibang school, ibang bahay. Congratulations ha. Parang meron ka talagang paggalaw or paglipat or pag-travel. Congratulations. In your challenge, meron kang the 8 of Cups. Alam mo ang problema mo ngayon, Aries. Kahit malungkot ka na sa isang bagay or sa isang tao, kahit parang feeling mo, hindi ko na deserve to, or malungkot ka na talaga dyan, parang ayaw mong iwanan. Yun ang problema sa'yo eh. Kitang-kita mo na kung ano yung mali, kung ano yung pangit, kung ano yung hindi para sa akin. Pero nahihirapan kang iwanan, nahihirapan kang layuan, nahihirapan kang bitawan. Kaya sabi dito, huy, make up your mind. Hindi pwedeng forever ka dyan. Hindi pwedeng titiisin mo na lang kahit kitang-kita mo na yung truth. Learn to stand up. Learn to walk away. Learn to find what is truly for you. Okay? Importante yan. The 8 of Cups, the 4 of Pentacles. Yes, masyado kang kumakapit sa mga bagay na alam mo namang disyerto na yung feeling. Okay? Pinanghahawakan mo pa rin yung isang pangako na alam mo naman na hindi matutupad. Pinapangalagaan mo ang sarili mo from this transition. Kasi nga takot kang magkamali, takot kang mag-fail, takot kang ma-reject, takot kang matalo. Pero dahil masyado mong pinoproteksyonan ng sarili mo, lalo kang nalulungkot dahil parang feeling mo, nabuburo na ako dito. Walang paggalaw, walang growth. So, open yourself, let loose. Try new things. Start new adventure. Learn to take on this new journey. Dahil doon ka lang talaga mag-grow. Kung masyado kang takot at protektado ang sarili, walang mangyayari. Okay? In your fortune, meron kang finding sanctuary, opening to your spiritual source. Sabi dito, pataasin mo, Aries, ang iyong relihiyon. Kung ano po ang religion ninyo, mga Aries, nako, welcome po kayo dito. And sinasabi niya na palakasin mo yung practice mo sa religion mo. Dahil diyan ka mapapalapit doon sa higher power. Kung si God, kung ano po ang inyong pinapaniwalaan, makapalapit ka sa Kanya at tataas yung kumpiyansa mo, tataas yung faith mo sa buhay at pananalig mo na makukuha ko din yung gusto mo. So please, after watching this video, pray, thank God, and also appreciate yung Kanyang guidance para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang the 6 of Pentacles. Alam mo, sabi dito, panahon na para kunin mo naman yung para sa'yo. Parang meron na magbabayad ng utang ngayon. Nakita ko na parang ibibigay na sa'yo yung nakabinbin na pera. Nakita ko na iaabot na sa'yo yung matagal mo nang hinihintay or hinihiling. Meron kang dinedemand na parang akin to, ibigay mo na yan, or kukunin ko na yan. Ibibigay because you deserve to get this. Pinaghirapan mo to. Parang may nakita akong bayad bayad sa isang tinrabaho mo before pero ngayon lang ibibigay, parang ganyan. So kung ano man to, whether papers, approval, or go signal, you will receive this. And you will tell yourself, worth it lahat ng pagod. Parang ganyan. 6 of Pentacles, the High Priestess. Here, sabi ng yung spirit guides, manalig ka lang na yung mga ginagawa mo ay sapat para makuha ko yung para sa akin. Kasi marami sa inyo parang nagdududa na Marami ng doubts tungkol sa mga inaasikaso. You're given your all, pagod ka na, latang-lata na yung katawan mo, ayaw mo nang kumilos minsan, pero you always tell yourself, kaya ko pa to, tayo pa, lalakarin ko pa yan, gagawin ko pa yan. Because you know na meron ka mahihita dito. And you will receive this. So congratulations sa mga paparating na mga biyaya at blessing na talaga namang tinrabaho mo. Congratulations. In your divine messages, you have nothing will come of this situation. Yes. Yung mga labis-labis mong paghintay or pagkapit dun sa mga painful, especially dun sa mga niyayakap mo na mga akala mo super importante. Nako, walang mangyayari dyan. Bitawan mo na yan. Kung umiiyak ka na at parang feeling mo, hindi mo na kilala ang sarili mo dyan, puro toxicity and stress ang dulot, let them go.
palayain mo ang sarili mo at pumunta ka doon sa mga bagay, lugar o sitwasyon o estado ng buhay mo na masaya ka, naliligaya ka, na malaya, masaya, magaan, payapa. Okay? Huwag mong maliitin ang sarili at huwag mong ipagkasya ang sarili mo sa mga lugar or tao na alam mo namang hindi ka para doon. Okay? In your divine, you have the Ace of Pentacles. This is your biggest sign for the week. May darating po sa inyong pagkakataon na parang ang hirap niyang tanggihan. Okay? So magalak ka sa paparating na ito. Nakita ko na this is your susi. Susi mo to for bigger goals. Halimbawa, may nag-offer sa'yo, tara, Aris, apply tayo sa Manila. Hindi mo alam kung anong a-applyan pero sabi mo, sige, baka time ko na yan. Tinanggap mo, pagdating mo doon, wow, agency pala sa New Zealand. Bansang gustong-gusto mong puntahan noon. Pero bigla-bigla, may dumating na chance para puntahan yon. Parang sabi mo, God, ina-align mo talaga ako sa gusto ko. Parang ganyan. So, huwag ka masyadong tumanggi sa mga pagkakataon. Maaring yan ang tulay mo para sa mga bagay na gusto mong puntahan. Ace of Pentacles, the Five of Cups. Sabi dito, sa pagdating ng bagong bagay na ito ang lulusaw sa pag-asa mo sa mga nakaraan. Kung umaasa ka pa din sa mga past experience, past tao, or past endeavor sa buhay mo, sa pagdating nito, parang masasabi mo na, ay, sige, hindi na ako babalik sa past. Hindi ko naaasahan yon, hindi ko nababalikan pa, okay na ako kasi may bago na. So kitang-kita mo na yung potential or promise ng bagong gagawin mo. So totally talaga makakalaya ka na sa pain from the past. Congratulations, okay? Ang outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have wishbone. A wish is granted. Wow. Claim mo to. Meron ka daw matutupad na wish this time. You have older man. Lalaki daw po na medyo matanda sa'yo. Baka tatay mo, lolo mo, or katrabaho mong old days. No? May concern daw sa kanya. Kausapin mo. You have wind chimes, peace, and harmony. Sabi ko nga sa'yo, pupunta ka sa isang lugar o estado ng buhay mo na mas tahimik, mas masaya, mas payapa. Especially pag napag-usapan na yung mga bagay sa pamilya. You have lobster, financial pinch. Pinapayuhan ka ngayon na maging matipid, masinop, at talagang disiplinado sa paghawak ng pera this week. Okay? Ang outcome ni Aries for June 8 to 14, the Seven of Swords. Okay? Sabi dito Aries ng iyong spirit guides, this week, huwag nang umiwas sa mga bagay na dapat mong harapin. Okay? Sabi rin dito, makakahanap ka ng isang magandang idea tungkol sa isang bagay na parang nitong mga nakaraang araw, nahihirapan kang isolve. Okay, so now, makakaisip ka talaga ng pinakamagandang paraan para makalaya ka na dyan, makalarga ka na dyan. Ramdam ko rin dito na you're doing things on your own talaga. Kahit na sinabihan kita kanina na kailangan mo makipagtulungan, kailangan mo silang kausapin at makisama, para nang sa ganun yung long term mong inaasikaso ay maging reality. Pero ramdam ko talaga dito na sanay kang kumilos mag-isa or mag-spearhead ng isang bagay. Kaya if you can do it alone, ramdam ko gagawin mo yon. Pero kasi minsan baka you will realize na mas tahimik, mas mabilis, mas maayos kapag ako yung punong abala kaysa i-involve ko pa yung ibang tao. So, whatever float your boat, so gawin mo, no? Nakita ko dito na parang you trust yourself only. Ayaw mo magtiwala sa ibang tao. Very secretive ka ngayon. Kung ano naman tong move na to, ramdam ko, isisikreto mo muna yan at hindi mo sasabihin sa iba. Kasi nga baka mapurnada kapag sinabi mo sa iba. Seven of Swords, the Tower card. Okay. Now, your action will change everything. Yung kilos mo, yung preparasyon mo, yung kahandaan mo. Kaya kung medyo duwag ka ngayon at umiiwas ka, panahon na para baguhin yan. Okay? Komprontahin na, asikasuhin na, para magbago na yung galaw ngayon at makuha mo na yung ninanais mo out of this move. Okay? Kayang-kaya mong baguhin ang kapalaran mo this time. So, Aries, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Inhale
And exhale. The answer to your question, you have the Six of Swords, the Eight of Cups, wow, and the King of Swords, beautiful. At the bottom, you have the Five of Cups, okay? Aries, pinapayuhan ka talaga dito na umalis na. Bitawan na yung kabitaw-bitaw at tanggapin mo na yung bagong bagay. Your cards are telling me na maging matalino ka ngayon at magkaroon ka ng aksyon at paninindigan tungkol sa mga bagay na iiwanan mo na. Kasi it's not working anymore. You're not happy anymore. It's not for you anymore. Panahon na para sumulong at mag-move on. Okay? Very clear yan. Okay? Sumulong ka na at mag-move on. Nakita ko dito na hindi mo na pwedeng ipilit. The answer is no. No na. Swords, Eight of Cups, and King of Swords are telling me here na kailangan na mag-end yung isang bagay para magsimula na ng bago. Panahon na para lumisan ka na or yakapin na yung mga bagong bagay na talaga namang naghihintay para sa'yo. So maging matalino ka ngayon. Alam mo na dapat nang tigilan yung bagay na yan na hindi na healthy, hindi na happy, hindi na magaan. Sobrang bigat na, sobrang hirap na. And yung pag-move forward mo at paghahanap mo ng mga bagong bagay, doon talaga yung para sa'yo. So wag mong ipilit yung alam mong dapat ko nang i-end. Okay? Importante yan for you na maintindihan mo ngayon. So, ano ba yung mga dapat mo nang i-end at kailangan mong harapin ng may talino, ng may dunong, and be action-oriented. Sabihin mo, I'm not for this, titigilan ko na to, mag-move on na ako, and I will find what is right for me. At sinasabi ko sa'yo, darating din yan. Yung bagong bagay, bagong pagkakataon, or bagong biyaya. And you will realize, wow, thank you Lord. Talagang nilihis mo ko sa karapat-dapat. God is protecting you from something. Kaya gusto niyang iwanan mo na yung kaiwan-iwan. Okay? So Aries, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 8 to 14. Saan po kayo naka-resonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.